Dr. Samuel Candido, Infosen Manager han PIA Eastern Samar. Ako hi Tolentino Gumban. Ngan may da ako upod yan na. Si Hino ka nga ni. Ako po ay Junard Ambil, Yeah. isang student intern tikang Eastern Samar State University. Yes, si Jonard Ambil, ano? Kami yung makakahimang raw yan ang akulop, huruhimang raw este. Ang radio program han PIA Eastern Samar Information Center. Of course, this was made possible through the support of our partner in information dissemination under the Presidential Communications Office and Radio Pilipinas Borongan under the leadership of the station manager Ate Ruth Abunda. Syempre, big thanks liwat dinihat tech booth kan Engineer RV for the technical assistance and of course kan Chief Tech Joey di Dahat Transmitter. Aside po pala sa radio, naka-stream din po tayo live sa Facebook pages han Radio Pilipinas Borongan and of course PIA Eastern Samar. Again, welcome hahuruhin mga raw este. Yan ang adlaw, January 30, 2026. Ang aton oras, 17 minutos ang nakalabay, hitun alauna hitkulo. Madilaan na kita pag taga-weather, Jonard, kamusta ang weather din niya? Borongan City, ato ni updatean aton mga listeners. Okay, thank you Ma'am V. Para naman ang aton lagayhan panahon, hapagtagay na ang syudad han Borongan City and makaka-experience siya in rain showers para hatipadarato nga unum ka oras. May da 0 to 80% rainfall chances nga maghahatagin mahinay tubtob hamakusog nga pag-uran para hayana nga adlaw. So, a gentle reminder to always bring your umbrellas wherever you go. Para naman, han aton temperatura ng heat index, magiging presko naman ang pamaagi, han panahon nga may da 22 to 25 degrees Celsius nga temperatura. Thank you, Jonard. How about it aton, pag taga-kuryente, may ba mga scheduled power interruption? Nga din naman kitahan electricity power updates. So far, waray naman power interruption announcement anis sa Milco para hanbugos nga probinsya ni Eastern Samar. Pero nagkamay adaan hin emergency power interruption kaninan aga hamay giwan Eastern Samar. Tikang han alas 9, tubtub alas 30 kaninahan aga. Ang rason in an replacement of damaged pole tap nga located ha Converse Barangay Ngulos. Nga unaffected areas naman, Converse stopping point to Barangay Solangan, Giwan. Pero okay naman po yan na, bumalik na ang power ha mga nasabing nga lugar. Thank you so much, Jonard. Hindi na kita mag-iinihaan, So, di ang mga headlines, ang mga informasyon, mga balita nga nahikay, han PIA Eastern Samar, para yan na nga Lunes, January 30, dinhi ha Borongan City, nga ha probinsya han Eastern Samar. Panagat kayo ang mga balita din atin namin ng PIA Eastern Samar Local News. PIA Eastern Samar Local News. NCDA naghatag hin mga computer set ha mga PWD Association ha Eastern Samar. PNP entrance ngan promotional exams gintalaan na Abril 19, 2026. Mga parag-uma tikang hasurhan ni Eastern Samar nakakarawat in 7,000 pesos pinansyal nga bulig. MDRRMO kan AVID nagdumarin life support and first aid training ha ISU.
Libre nga operasyon medikal igdudulong hamulupyo hiton Giwan, Eastern Samar. Siyahan nga food redemption han walang gutom program para han tuig 2026 ginpatuman ha Borongan. Masubra 600 rice farmers sa Eastern Samar nakakarawat hin cash aid. PIA Eastern Samar Local News. PIA Eastern Samar Local News. Congressman Gonzales nga niya nagbubuligay masulbar ang brownout ha Eastern Samar. Madila na kita ito naton siyahan nga balita NCDA naghatag hin mga computer set ha mga PWD Association ha Eastern Samar. Adi anakon balita. Nagdonar hin mga computer set ang National Council on Disability Affairs o NCDA pinaagi kan Governor R.V. Verdone didahan Enero 22 para mga persons with disability o PWD Association na magdirudulain nga bungto ha probinsya han Eastern Samar. Personal na gindulong ni Governor Verdone ang mga donasyon ngadto ha mga Municipal Persons with Disability Offices o MPWDO ha mga bungto han oras Dolores kan avid ngan sulat. Sumulahan ng CDA ang mga MPWDO nga nakakarawat han donasyon amula ang mga opisina nga nakakumpletuhan nga tanan nga ginkikinahanglan nga requirements. Sumula kan Governor RV dako ang mabubulig kan mga computer set ha mas madali ngan mas epesyente nga pagproseso ngan pagpasahin impormasyon nga adto opisyal nga database. Pati na ha pagpaupay han serbisyo publiko labi na ha mga programa nga aktibidad nga may kalabutan ha sektor han PWD. Para ha PIA Eastern Samar, V. Tolentino Gumba, nagbabalita. Panagakayo ang mga balita tinihagon namin ng PIA Eastern Samar. Samtang PNP entrance ngan promotional exams gintalaan ha Abril 19 tuig 2026. Adi ang balita ni Jonar Dambil. Opisyal nga nag-abrihin aplikasyon para ang PNP entrance promotional ngan Police Executive Service Eligibility Examinations ang National Police Commission Regional Office 8 nga igdudumara ha Abril 19, 2026. Ang pag-examine inabrido para ang mga Filipino citizen nga may bachelor's degree nga naada ha edad nga 21 tubtub 30 anyos. Abrido liwat ang promotional exams para ang mga aktibo nga membro han PNP nga nagtitinguha pag-uswag harangguhan serbisyo. Ang online nga pagparehistro magtitikang han Pebrero 16 tubtub 20. Samtang ang mga gintukaan nga mga testing centers aada ha syudad han Tacloban nga nabungtuhan Katarman, Northern Samar. Para ha PIA Eastern Samar, Junard Ambel, student intern tikang Eastern Samar State University, nagbabalita. Nga parag-uma tikang hasurhan Eastern Samar nakakarawat hin 7,000 pesos nga bulig pinansyal tikang HDA. Adi anakon balita. Nakakarawat hintig 7,000 pesos nga bulig pinansyal ang 515 nga rehistrado nga mga paraguma ha registry system for basic sectors in agriculture. Ang nasabi nga benepisyo kabahin han Rice Competitiveness Enhancement Fund, Rice Farmers Financial Assistance o RCEF, RFFA nga programa han Department of Agriculture. Ginorganisa ang payout han Office of the Provincial Agricultural Service sa Balangkayan hapakipagbinuligay ang Department of Agriculture nga Agricultural Program Coordinating Office. Mga benepisyaryo tikang mga bungto han Balangiga, Balangkayan, Borongan City, General MacArthur, Hiperlos, Giwan, Hernani, Lawaan, Llorente, may dulong kinapundan ngan Salcedo. Ginasiguro ni Governor R.V. Verdone ang padayon nga suportahan probinsyal nga gobyerno ha sektor han agrikultura labi na ha mga paraguma para ha pagpaswag han ekonomiya han probinsya. Presente gihapon ni Balangkayan Mayor Alan Contado, Margarito Guasis como
representante ni Congressman Sheen Gonzales nga ni Mary Grace Palconet han Department of Agriculture Region 8. Para happy ay Eastern Samar, V. Tolentino Gumban, nagbabalita. PIA Eastern Samar Local News. Samtang MDRRMO kan avid nagdumara hin life support on first aid training ha ESU. Adian balita ni Jonard Ambing. Malampuson nga gindumarahan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office han bungtuhan kan avid ang basic life support nga standard first aid training para ha mga isukan avid ROTC cadets. Dirahan ika-25 han Enero yun ang tuig. Katuyuanan ang programa ang pagtudduhan mga critical nga life-saving skills ngan pagpauswag han pagkaandam han mga youths ha pagbatun han mga emerhensya. An inisyatiba inbahin han katuyuanan han lokal nga gobyerno nga magtukod hin talwas nga marig-on nga komunidad pinaagi han pagbulig han mga estudyante. Para han PIA Eastern Samar, Junior Ambel Student Intern Tikang Eastern Samar State University, nagbabalita. Local News. PIA Eastern Samar Local News. Samtang good news, libre nga operasyon medikal igahatag hamulupyo hiton Giwan Eastern Samar. Iginpapasabot han Felipe Abrigo Memorial Hospital of FAMH nga pagdudumaraon ang libre nga operasyon para hamulupyo han bungto hiton Giwan tikang Pebrero 19 tubtob 21 yan nga tuig. Ang medical mission ginahatag pinaagi han kolaborasyon han gobyerno probinsyal han Eastern Samar, Giwan LGU, St. Luke's Medical Center Foundation Incorporated, nga NAC Foundation Incorporated para buligan ang mga residente nga nagkikinahanglan hin serbisyo medikal. Ang mga klasihan operasyon amon masunod: bukol haliog, luslus o buyong, bato ha apdo, bungi hanguso, ngan waray uubos nga bunay-bunay. Ang screening para ha mga pasyente pagbubuhaton kada Lunes tubto Biyernes ha FAMH OPD nga nahimumutang ha Barangay Kantahay, Giwan Eastern Samar. Ginaaghat ang mga interesado nga makigkoordinar ha opisinahan FAMH para ha dugang nga impormasyon ngan para ha mga kinahanglan antes iton operasyon. Panagap iyo ang mga balita din aton namin ng PIA Eastern Samar Local News. PIA Eastern Samar Local News. Balik kita din yung syudad iton Borongan syahan nga food redemption han walang gutom program para han tuig 2026 ginpatuman ha syudad hiton Borongan. Malampuson naging patuman ang syahan nga food redemption activity han walang gutom program para han tuig 2026 didahan ika-26 nga ika-28 han Enero ha multi-purpose gymnasium han Barangay Campisaw, Syudad han Borongan. Nakakarawat ang 772 nga bag-o nga gin-onboard nga mga benepisyaryo han programa. Hakabugusan umabot na ha 1,315 ang kabugusan nga benepisyaryo han walang gutom program ha syudad hiton Borongan. Ang walang gutom program amo ang programa han Department of Social Welfare and Development o DSWD nga nagtutuyo nga pugngan ang involuntary hunger nga mapakusog ang food security han mga pamilya nga nanginginahanglan. Pinaagi hini nga programa ang mga kwalipikado nga benepisyaryo nakakarawat hin binulan nga food credits nga pwede gamiton ha pagkuhahin masustansya nga pagkaon tikang ha mga DSWD accredited partner stores. Kabugusan nga 3,000 pesos nga food credits, 1,500 of 50% ang para ha mga pagkaon nga rich ha carbohydrates, 900 pesos o 30% para ha mga pagkaon nga rich in protein, samtang 600 pesos o 20% ang para ha mga gulay, prutas, asin nga iba pa nga condiments nga fiber-rich food. Nangin malinampusan na aktibidad, pinaagihan aktibo nga bulig ang mga barangay nutrition scholars o BNS
Upod, Han City Social Welfare and Development Office ngan Han City Health Office Nutrition Section nga nagserbe nga mga importante nga kabakyang hapsay nga implementasyon han programa ngan paggiya ha mga benepisyaryo. Balita din aton namin ng PIA Eastern Samar Local News. An aton oras 32 minutos ang nakalabay hiton alauna hiton kolop. Rest of the information and balita later kahuman hiton pipira nga pahinumdum. Sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa. Madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko. Plano mo rin bang magkaroon ng sariling bahay soon? Uy, iyan ang life goals. At sa pagpili ng lokasyon ng iyong dream house, siguraduhin nyo naman na safe ka from landslide. So here are some tips. Kung maiiwasan, huwag magtayo ng bahay sa matatarik na lugar. Iwasan din ang mga lugar na may malalambot na lupa at basag-basag na bato. Lalo na kung may history ng pagguho tulad ng mud flow at rockfall. Huwag ring magtayo ng bahay sa paanan ng bundok o burol dahil posible itong bagsakan ng landslide materials. Delikado. Dahil major milestone sa buhay ang pagkakaroon ng sariling bahay, siguraduhin nating safe naman ito sa landslide, hindi ba? #Panatag ang may alam. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Puro himang raw haeste. Puro himang raw haeste. Usa nga programa ang Philippine Information Agency Eastern Samar Provincial Information Center. Dinhi ibababian ang mga programa, proyekto, aktibidades ngan mga serbisyohan gobyerno para han katawan Pilipino, labi na ang mga istihanon. Puro himang raw haeste. Puro himang raw haeste. Aton mga kahimang raw ang mga tinubyanan han mga opisinahan gobyerno para may pasabot ang ginbubuhat kauswagan ang mulubyo. Puro himang raw haeste. Panagakayo ang mga balita din aton namin ng PIA Eastern Samar Local News. PIA Eastern Samar. And we're back and you're still listening Hahuruhi Mga Rawa Este and radio program han PIA Eastern Samar. This is V pa rin from PIA Eastern Samar, and of course ang akong partner yan ang akolop. Jonard Ambel. Yes, he's Jonard, Kuya Jonard from Eastern Samar State University. Intern siya, sa aming office, taking, ano nga name kurso? Bachelor of Arts in Communication. Yes. Welcome, Jonard, at aton programa. And of course, welcome it aton mga listeners dita and viewers, of course, aton mga Facebook pages. Balik kita, it aton mga headlines pa, mga nahibibilin pa nga mga balita, nanganahi PIA Eastern Samar. Masobra 600 rice farmers sa Eastern Samar nakakarawat hin cash aid. Adian balita ni Jonard Ambil. Nakakarawat hin pinansyal nga bulig ang 650 nga rice farmers sa Eastern Samar, hailarumhan Rice Farmer Financial Assistance o RFFA. Naging patuman ang Department of Agriculture, RFO8. Umabot 4.5 million pesos ang gimpahatag nga pondo nga nagtikang rice competitiveness
Competitiveness Enhancement Fund. Kada kwalipikado nga beneficiaryo nga rehistrado ha RSBSE nga naguuma hinduha ka ektarya umasguti ang nakakarawat in 7,000 pesos nga cash assistance para han farm inputs nga iba pa nga mga panginahanglanon. Gindumara ang payout upod ang lokal nga mga gobyerno nga municipal agricultural offices samtang ang USSC amon opisyal nga disbursement partner agud masiguro ang talwas nga hapsay nga paghataghan ayuda. Nagpahayagin pasasalamat ang mga parag-uma nga sumiri nga dako ini nga bulig labi na nagtitika harayo nga gasto ha produksyon nga masunod nga panahon nga pagtanom. Para ha PIA Eastern Samar, Junard Ambel, student intern tikang Eastern Samar State University, nagbabalita. Iyo ang mga balita din atong namin ng PIA Eastern Samar Local News. Thank you, Jonard. Eastern Samar Local News. Kaya naton last nga balita, Congressman Gonzales nga niya nagbubuligay masulbar ang brownouts sa Eastern Samar. Nakipaghimang raw hi Eastern Samar Representative Congressman Sheen Gonzales ang mga opisyal ha National Electrification Administration o NEA agud mapadali ang implementasyon ng mga proyekto ha kuryente nga nagtutuyo nga sulbaron ang kakulangan ha suplayan kuryente ha pipira nga mga bungto ka probinsya hiton Eastern Samar. Nakaistorya ni Congressman Gonzales si NEA Administrator Antonio Mariano Almeda ang Acting Deputy Administrator Raymond Napilot. Sumulahan NEA may plano pagtukod hinbag-o nga 69 kilovolt nga transmission line para mapauswag ang suplayan kuryente ngan masulbaran agsob nga power interruption. Ang proyekto amo ang resulta han pagbinuligay nila Congressman Gonzales kan House Minority Leader ngan 4-piece party list representative Congressman Nonoy Libanan. Kasunod han maiha na nga reklamo han mga istihanon tungod han pirmi nga power interruptions nga nakakaapekto ha mga panimalay nga negosyo. Sumulakan Gonzales tuyo han mga proyekto nga tapuson ang dekada na nga problema ha brownouts, parigunon ang power infrastructure ha probinsya nga suportahan ang pag-uswag han ekonomiya. Dugang paniya nga ang mabaskog nga masasarikan nga suplayan kuryente, importante para maaghat ang mga investors sa Eastern Samar. Giniskutan gihapon ang iba pa nga mga proyekto ha kuryente, sugadan ginpaplano nga 69 kilovolts line tikang Taft ngadto Hipapad, and 10 mega amperes nga substation na oras nga ang rehabilitation han 138 kilovolts Paranas Taft Transmission Line ha National Grid Corporation of the Philippines upod ang pagtukod hin substation ha Taft. Ginpahayag ni Congressman Gonzales nga padayon nga babantayan ani opisina ang implementasyon ng mga proyekto agud masiguro nga makakabenepisyo ang mga istihanon hin mas maupay ngan mas stable nga serbisyohan kuryente. Panagap iyo ang mga balita din atong namin ng PIA Eastern Samar Local News. PIA Eastern Samar Local News. So yes, amadton mga balita, mga impormasyon nga nahikayhan PIA Eastern Samar, adi ang mga updates tikang liwat din ha probinsya Eastern Samar nga dilaan ay kita hiton mga winners han 2026 Eastern Visayas Regional Schools Press Conference kagin held sugod Southern Leyte han January 19 to 23. So last week la ini Jonard. Yes. Last week kasi na-mention ko na ang mga winners tikang ha Eastern Samar Division. So yan ang kulop. Let's congratulate ang mga winners tikang Haburongan City Division. Yes, Jonard, hira-hinoin hira. Para Haburongan City Division, secondary level, nakuha ang first place in photojournalism English category ni Joseleto A. Villarino Jr. Third place naman na feature writing English category nga nakuha ni Sofia Meneses.
Third place liwat in editorial writing English category, Hilans Gabriel Estrobo. From what schools in Hira, Jonah? Yes. Tikang Joselito Villareno Jr. Santa Fe National High Yeah. School. Third place, again, feature writing English category, Sofia Meneses, Tikang Eastern Samar National Comprehensive High School. Third place, liwat, editorial writing in English category, Hilans Gabriel Estrobo, Tikang Eastern Samar National Comprehensive High School. Congratulations as well to nakuha ang third place sa TV Script Writing and Broadcasting in Filipino category, Hera Francis Rain Abelgas, Joel Basada Jr., Yoko Odessa Yudico, Juvian Alcedo, nga tinalagaanin Best Anchor, Gwen Stephanie Amboy, Best News Presenter, Jazzy Doldolea, Best Technical Application, and Rydel Samson, Graphics Editor and Best Infomercial. Okay, nga din naman kita hiton third placer pagsulat ng agham at teknolohiya or sci-tech writing. Congratulations kadto kan Christian Gabriel Cousin. Third place from Eastern Samar National Comprehensive High School and coach of course Cesar Christian Dave Loren. Third place column writing English Adriel Jake de la Cruz and Seminario de Jesus Nazareno with coach Christopher Oplimo. On fourth place, feature writing Filipino, Reese Bradley de Rilo han Seminario de Jesus Nazareno. May da pa, Jonard? Yes, ma'am. Hira. Parahan fourth place in Science and Technology Writing in English category, nakuha ni Kara J. Adamas, nga tika nga Eastern Samar National Comprehensive High School. Fourth place liwat in Sports Writing in English category, Christian Andre Marasigan, nga tikang liwat in Eastern Samar National Comprehensive High School. Fourth place liwat in Editorial Writing in English category, Angelique Crystal Damgo, nga tikang naman Hamay Pangdan National High School. Second placer naman in Online Publishing Filipino category, Mark Vince Lord Owen Araba, Raven Rose Amoyo, Princess Jane Abela, Hannah Natalie Gariando, Paul Jeremiah Navidad, nga tikang liwata Eastern Samar National Comprehensive High School. Nakuha naman ang first place in Editorial Writing English category ni Preston Angelique S. Pormeda. Natikang hayuhin. I'm sorry. This is for the elementary level naman. Nakuha ni Preston Angelique Pormeda ang first place in Editorial Writing English category. Second place naman, pagsulat ng lathalain category, Margaret C. Algo, tikang Eugenio A. Abunda Elementary School. Congratulations. Yes, so mula adto, Jonard. Yes, ma'am. Okay, thank you so much. Adi naman kita hiton pag taga-health, Jonard. May dayan na nagsasarang nga mga of course information about in nga Nipah pronounce ito Nipah virus sa India so adi an pipira nga mga information tikang World Health Organization o WHO. Damo kasi ang cases sa India yan na in nga Nipah virus. So ano ang Nipah virus? Ang Nipah virus kuno is usa nga zoonotic virus o usa nga sakit nga napapasa tikang hiton hayop ngadto hiton tawo through or sa pamamagitan ng contaminated nga food contaminated nga food or napapasa of course tao to tao an iyas pinagmulan nakita ko no inhiya Malaysia 1999 yan Bangladesh 2001. So currently may lilima nga confirmed cases sa West Bengal, India.
Tapos, 5 cases na yon, may 100 close contacts, nga, of course, minomonitor ng WHO. Tinuturing or ginka-classify niya nga priority disease han WHO. So, paano in nakalat, Jonard? So, pangunahing pinagmulan ng Nipah virus ay mula sa fruit bats, ang pinakakaraniwang source ng NIV. Sa Pilipinas naman, ayon sa World Health Organization, may mga uri ng paniki sa bansa na posibleng maimpeksyon. Ang paraan naman ng pagkahawa ay direktang kontak sa mga hayop na may sakit, pagkain ng kontaminadong pagkain, pakikisalamuha sa taong infected ng virus. So, amo adtoan mga ways kung paano ka mahahawaan in nga NIV or Nipah virus So, usually ang mga sintomas and complication han Nipah virus? Yes, Ma'am V. Ang karaniwang sintomas naman ay lagnat at pananakit ng ulo, pananakit ng katawan, pagsusuka at pananakit ng lalamunan, pagkahilo at pagkaantok. Ang magiging malalang epekto nito ay maaring pagkalito o altered consciousness, acute encephalitis o pamamaga ng utak, convulsion o seizures, coma. Maaring mangyari sa loob ng 24 to 48 na oras. So, ang fatality rate, or yung chance na mamatay a patient na infected hini nga virus is 40% to 75%. So, medyo mataas, Yes. So, Lunas, may na ba in cure? Wala pa. Wala According to WHO and DOH, wala pang bakuna o gamot para dito. Supportive care lamang ang binibigay sa mga patients. So, walang cure, walang bakuna. Paano ta malilikayan in nga Nipah virus, tika nga DOH, para kuno iton pagkaon, mapalitla kita or makaonhin karne pag may NMIS seal or National Meat Inspection Services kung aprobaduhan NMIS. And of course, lutuin mabuti, anaton food and karne ngan of course hugasan, hugasan in maupay iton mga prutas ngan gulay bago kaunon. Ngan of course, para iton contact, malikayan talaan mga paniki or nga mga hayop na may the possibility nga carry in nga virus ngan ayun na nga magingat sa pakikisalamuha sa mga taong may sintomas as mentioned kanina by Jonard. So yes, amo atuan latest information han Nipah virus or NIV virus nga nagsasarang didto India. So dapat ta ini may baruan kay may the possibility of course nga bangin kumani ato at least prepared kita. Okay? Di naman kita hiton job job hiring may daging tuturoy nga mga job order worker and contract of service worker ang PSA Eastern Samar. So adto ang mga vacant positions Jonard? Parang mga vacant positions, gintuturoy ani statistical specialist, CBMS nga project, information system analyst, and statistical analyst, assistant satisfaction, and assistant birth registration coordinator. Yeah, so may lilima nga position vacant position in hiya, statistical specialist 2 sa information system analyst sa statistical analyst sa assistant statistician 2 nga assistant birth registration coordinator sa. So yung mga qualified applicants magsambit lang ng mga requirements. Una, of course, application letter,
kung ano-ano mo gina-applyan dito ha, lilima nga gin-mention kanina, ngan kung may place of assignment no kung just butang lang tapos an application letter isasend ka na Wilma A. Perante, Regional Director ng Philippine Statistics Authority, Regional Statistical Service Office 8. Of course, mga scan copy ng PDS kailangan, work experience sheet, proof of eligibility, scan copy authenticated TOR or transcript of records ng diploma, scanned copy of certificate ngan scanned copy of certificate of work experience. So, kadtula ka mo hiton page PSA Region 8 Eastern Samar adtoan full details pati ang mga forms, PDS and work experience sheets nga pwede niyo gamiton para magpasa as well as yung mga address complete address naton gin-mention kanina. Ngan good news ngayon an Eastern Samar National Comprehensive High School nakarawat na mga applicants para haira bag-o nga gino-offer nga program. Maram ka ko Jonard? Journalism. Yes, special program in journalism o SPJ. So this is for school year 2026 to 2027. Wow. So ang mga karuyag di magpursue iton journalism or may experience kung ano yung world ng isang journalist. Pwede kamo mag-inquire about hining special program in journalism o SPJ kasi dati ang iralastran nga gino-offer is SPA. Yes. Tama, yes. Special Program for the Arts, of course, an STE, nga ng BEC or Basic Education Curriculum. So, yun, nag-open na hira, Special Program in Journalism, SPJ, for school year 2026 to 2027. So, para full details or more inquiries, message lang nato or contact si Ma'am Mary Jane Anasarias, English teacher, and I think si Ma'am is also a advisor, ira school paper nga to, on the Courier, if I'm not mistaken. So, yes, bangin may mga graduating nga mga elementary nga career pursuhan journalism madula ka mo Eastern Samar National Comprehensive High School and look for Ma'am Mary Jane Anasarias. Of course, announcement tikang so ang bayan ng Salcedo adto Jonard? Antikang Salcedo, Office of Sangguniang Bayan of Salcedo. Okay, so tikang Sangguniang Bayan ng Salcedo. In coordination pakipagsumpayan Public Attorney's Office may ada today pala may ada free legal consultation and notarial services as well as solo parent registration para mga solo parent of course and ngadto nga mga mulupyo hiton Salcedo nga nagtuturayhin legal consultation and notary services take this chance na yan ang adlaw nga 9 a.m. to 5 p.m. Diin Jonard Legislative Building. Yes. LGU Salcedo. So pagdarala kita hiton ID and other documents. So alas 2 pala, mag-alas 2 pala. You still have 3 hours to visit the LGU Salcedo para hininga free legal consultation and notarial services.
Jonard, nga di naman kita hiton ginuhulat. ano mga Sure. tanan, ang barangay and sangguniang kabataan elections o BSKE. Daw mo inaghalat kay ilang beses na to na postpone and reschedule So when ang barangay and sangguniang kabataan elections is scheduled on when? November 2, 2026. Yes. So, adian mga schedule, mga period, from Yes, October 20 to 2025 to May 18, 2026, asyain ang voter registration period. So, more details, Jonard? Para applications, para first time voter, kailangan in registration. Para naman ma-transfer from local to local. Reactivation, change of name and correction of entries, inclusion and reinstatement, transfer, foreign service post to local, and updating of records. Yes, so para hiton pag-register, para mga first-time voter, para hiton mag-transfer na hiton Yes, ira pagboto, para pag-change ng mga correction of entries kay bangin married pa kamo didto, bangin single pangahian kamo didto, or yes, bangin married, bangin annulled. So, kung karag niyo magpa-correct in entries, ito yung mga last name, pag-transfer, pag-reactivate, schedule is from October 20 to 2025 to May 18, 2026, 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Friday, including Saturdays and holidays, So open, ang aton mga COMELEC offices various municipalities din provincial Eastern Samar, and of course iba pa nga mga municipalities aton nasod Pilipinas to accept a new registrants para magpa-transfer, magpa-reactivate, change of name, among others. So, ang voter registration period naman para BARM is from May 1 to 18, 2026. Kan Jonard, ito hinihintay ito ng lahat. Kailan yung filing of certificates of candidacy? Para naman ang filing of certificate of candidacy, epektiba September 28 to October 5, 2026. Para naman campaigning is parahan pagprohibirar pag-campaign epektiba September 28 to October 21, So, bawal na 2026. magkampanya from that period, September 28 to October 21, 2026. Ngan? Ang ganban naman, ang election period, magtitikangin October 3 to November 9, 2026. Para naman ang campaign period, October 22 to 31, 2026. Para naman eve of election day, liquor ban and campaigning is prohibited pa rin, and November 1, 2026. So, yes, pagpatak ng alauna, 12:01, tama ba? Yeah, 12:01 ng November 1. Yes, but the day before actually ng election, bawal na mag Inom. campaign, and yes, continue lagi hapon ang liquor ban. And of course, November 2, 2026, an election day. May pa voting hours? Yes, ma'am. Ang voting hours magtitikang 7 a.m. Tutub alas 3 hit kulog. Yes, nga? Continue pa rin ang liquor ban, patiliwat ang pangapanya is prohibited. Laan ay nga, of course, manalo matalo, kailangan mag-filehin na statement of contributions and expenditures o SOSE, and the schedule is on December 2, 2026, just 1 month after the election day. So yes, may da ka ba kareyag greet Jonard? Yan na. Tingin na. Magpa-shout out. Bakit may da ka kareyag shout out dida? Since it's my first time, I would like to greet my family, my mother, ngayon na mamati, Facebook page ng Radyo Pilipinas Borongan. Nanay Nadit, I Artista made na it. ako.
Okay, so yes, thank you so much, Jonard. Thank you, ma'am. We will be with Jonard for 2 months, tama? Yes, Yeah, 2 months, so that's approximately 8 weeks, nga aton hiya makakaupod, ha aton programa, and yeah, this is his first First day, and first time? Yes. First time na on Production air. talaga. First time niya on air. So yes, congratulations, Jonard, and thank you so much, pagupod haak. Din hiya rumang raw este kay pirmi ako la, And yes, ang aton oras, Alas. yes, 2:01 na, and yeah. Thank you so much again iton aton mga listeners, nga aton viewers. Para ha aton program yan ang akulo puro himang raw ha este ang radio program han PIA Eastern Samar. See you next week again, Friday same time 1 to 2 p.m. This has been your hosts, Vigumban and Jonad Ambel. na mga salamat, and enjoy the weekends. Tugtog naman, hasadun ngay gayon, nga aton pagkurimang raw. Punta kami inagahatag hilig sa to, importante o napapanahon nga mga impormasyon, dinhi asilarangan Visayas o kasilarangan Samar. Puro himang raw, paeste. Puro himang raw, paeste. Puro himang raw, paeste. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng